Shalom ho sa inyong lahat. Minsan pa po nandito tayo sa ating palatuntunang Word Made Flesh. Sana po talagang dinalatan kayo ng ating palatuntunang ito sa isang magandang katayuan. At ano ang kalagayan ninyo? Alam ko pong maging pagpapala itong ating programang ito sa inyo ngayon. So magang ito. Sana po natipon nyo na kayo mga kakasambahay, mga magkakapitbahay sa paligid ng inyong television, sa pakikinig po natin ito at panonood ng ating programa. Sana po yung susulatan nyo at panulat ay nariyan na rin para yung inyong nakikita at napapanood dito na isisipin nyo dyan sa inyong mga notebooks ay mananatili at mababalik-balikan natin. Sabi nga ho ng mga incheck, mas mabuti pa raw ang pinakamalabong tinta kaysa pinakamatalas na memorya. Kung kaya maganda ho nagsusulat tayo. Binabati ko po ang bawat isa sa inyo, lalo na ho yung mga kabataan, yung mga may sakit, at ang mga kaparian natin, at yung mga seminarista, mga komunidad. Alam ko ho, maraming mga komunidad ang nanonood ng ating programa. At ito pong yung mga magbabahagi po ng salita ng Diyos. Sana kapulutan yung ating programa ng makakatulong sa inyo. Kaya po, isang pagbati ng shalom, ng kapayapaan, ang aking pinapaabot sa inyo. Tuntunin tungkol sa ketong. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, kung ang balat ninuman ay magbago ng kulay, mamaga, o kaya'y magkaroon ng singaw na parang ketong, dadalhin siya kay Aaron o sa mga anak niyang saserdote. Ituturing siyang marumi at di ito dapat kaligtaang ipahayag ng saserdote. Ang may ketong ay dapat magsuot ng sirang damit, hindi magsusuklay, tatakpan ang kanyang nguso at laging sisigaw ng marumi, marumi. Hanggang may sugat, siya'y ituturing na marumi at sa labas ng kampamento mamamahay na mag-isa. Ang ating po unang pagbasa ay hango sa aklat ng Levitico. Levitico ho, dun sa original na Latin nito, Liber Leviticus. Ang ibig sabihin ng liber, libro, Leviticus ng mga Levita. Sino nga ba yung mga Levita? Yung mga Levita ho, ito yung mga supling ni Levi. Isa ho dun sa mga anak ni Jacob. At sila ho, ang pinili ng Diyos, yung tribo nilang yun, ang pinili ng Diyos na maging kaparian. Kaparian. Napaka-importante ho na magiging papel nila bilang mga pari. Ano nga ba ang papel ng mga pari dun sa Biblia, sa Lumang Tipan? Sila ho, yung mga mag-aalay ng mga pagpanalangit, pagsasakripisyo ng mga tao sa Diyos, at sila magbababa ng pagpapala ng Diyos sa mga tao. Sila ho mamamagitan sa makatuwid, sa tao at sa Diyos at sa tao. At isa ho sa mga magiging papel nila, hindi lang ho yung mag-aalay sila ng sakripisyo at panalangin sa Diyos, ang ngalan ng bayan ng Diyos, kundi sila din ay talagang mga ngalaga ng tunay na at tamang kapaligiran doon sa bayan ng Diyos na iyon. Kaya pag kami mga may sakit na ganyan, sila ho nangangalaga na yung sakit na lalo na nakakahawa and whatnot, hindi talaga maging nakakahawa sa madla. Kung kaya meron mga precautions, meron silang gagawin na mga pag-iingat. Kung kaya ho, dito sa ating pagbasa ngayon, meron ho isang sakit dito na talaga namang iiwasan na lumaganap. Ano yun? Leprosy ho, ketong, By the way, para ho sa ating kaalaman, ketong ho sa Biblia, leprosy, is not just Hansen's disease. Yung pong leprosy properly so-called, hindi lang ho yun. Ano man hong bahid, sa balat, any blemish, sa balat ng tao ay tinuturing na leprosy. For example, yung nakikita natin, for example, an-an or something like that. Yung tinea flava, for example, leprosy ho yun para sa kanila. Uy, by the way, hindi lang ho tao ang nagkakaroon ng leprosy. Mismo ho yung mga pader. Yung mga pader. Hindi ba ho kuminsan, makita mo yung pader, nangungupas, yung pintura. Bakit? Siguro,
nung napinturahan yun, hindi pa tuyong-tuyo, it might have been very humid that time. Kung kaya nga, pumabakat dun yung pagkatapos, ayun o, yung wall, may leprosy. Ganun ho yun, yung bahid hong yun, yung bakas na yun, yung bumabakat na ganun, yun ang tinuturing na leprosy. Hindi lang ho yung properly Hansen's disease. Ano po? Ngayon, ang mga pari ho doon, kapanahon ng yun, parang ho sila ng mga sanidad. Ewan ko lang kung naintindihan niyo pa yung salitang sanidad. Sanidad ho, ibig sabihin, health, sanity, parang ganyan. Yung sanitary officers, sila ho yung nangangasiwa sa kalusugan ng mga tao. Kung kaya nga, pagka mayroong nakitang tao na merong ganyan, may bahid sa kanyang balat, sa kanyang katawan, dapat talagang ihiwalay siya. He will put out of the community. Dito sa bandang dulo nitong ating pagbasa, narinig po natin yun, sa labas siya ng kampamento mamamahay at mag-isa. Kasi makakahawa ho yun. Yun ang pag-iisip nila eh. Kung tuminsan nga, talaga mayroon namang mga sakit na gano'n nakakahawa. The point is, hindi sila pwedeng mamuhay kasama nung madla, ng bayan ng Diyos. Kung kaya, dapat nandun sila sa labas. At kung sakaling may mga taong paparaan dun sa malapit sa kanila, dapat lalagay nila ang kanilang kamay sa may nguso nila at sisigaw sila, marumi, 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 para yung mga tao layo sa kanila. Brothers and sisters, yun ho yung papel ng kaparian nila noon. Brothers and sisters, once upon a time dito ho sa ating bansa, ewan ko lang kung nangyayari pa ngayon, may mga sanidad ho talaga eh. Lumilibot ho sila sa komunidad at tinitingnan kung malinis yung mga lugar at lalo na kung mayroong nagsisimulang, kunyari, nauuso yung beke, yung mumps ho ba? O kaya yung smallpox o chickenpox or something like that, dapat talagang sila kagad, i-isolate sila kagad, baka lumaganap yung sickness na yon. Can you imagine what happens? Of course, nowadays, siguro hindi na nga sila naglilibot dahil ang dali-dali na ng komunikasyon ngayon, no? Kahit na sino may pwede magbigay alam sa health center, uy, may ganito rito, pupuntahan na lang, hindi na kailangan maglibot. Kami ho, nakatandaan ko ng mga bata, pagka dumadating na yung salita, pasok na kami kagad sa bahay. Ewan ko ba kung bakit gano'n. No? Pero the point is, yun ang trabaho nila noon. Yung mga pari ho, yun ang trabaho nila. Na sila ang sabi kung itong taong ito ay dapat na hiwalay sa komunidad o hindi. At pagka yung tao ay gumaling, kasi may mga skin diseases na gumagaling, hindi ba? Pwede na silang pumasok sa lipunan ulit. Pero dapat i-certify yun ng pari, yung kanilang pari na pwede na sila magbalik ulit at tapos mag-aalay sila ng kanilang sakripisyo. Brothers and sisters, ito ho yung magiging koneksyon nitong unang pagbasa natin to sa Ebanghelyo mamaya ang babasahin natin. Kasi po, tutukuyin doon yung pagpapagaling ni Jesus ng isang ketongin na meron tayong maraming mapupulot pamamaya-maya po. If I could touch you, I'd heal your broken palms. If I could hold you in my arms, I'd call the soft breeze to caress your weary arms. I'd call the moonbeam to dispel this darkest night. If I could touch you, I would. Long have I waited for you to hear my cry. Long have I waited for you to answer my plea. What you do to your brethren, you do it for me. I am in the brokenness and woundedness of man. Long have I waited for you to hear my cry. Long have I. Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom, o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos.
Huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ninuman ng mga Hudyo, ng mga Griyego, o ng mga kaanib sa Iglesia ng Diyos. Ang sinisikap ko na may mabigyang kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Hindi ko hinahanap ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami upang maligtas sila. Tularan ninyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Dito po sa maikling pagbasang narinig natin mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, ang dami po nang niyang pinaalala sa atin na napaka-practical sa ating buhay Kristiyano. Tingnan nyo, ang buhay Kristiyano ho talaga ay tulad ng sinabi niya sa atin sa dulo, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Brothers and sisters, Christian life is nothing else but imitating Christ. You know, an imitation of Christ. In fact, meron isang napaka-pamosong tanyag na aklat na yun ang title mismo, Imitation of Christ. You know? The point is, yung buhay yun ng isang Kristiyano talaga ay yung pagtulad niya kay Kristo. Yun ho ang pinangaral ng mga apostoles. Tingnan nyo na lang ako. Hindi nyo nakita si Kristo. Sino ba ho sa atin nakakita kay Kristo? Kung gusto nyo malaman kung ano si Kristo, tignan nyo ako. Sabi niya ganyan. You know? Ang Kristiyano ho, dapat isang talagang napakagandang larawan ni Kristo, kung tutuusin. Kasi yung iba, hindi na talaga nila makikilala si Kristo. Natural. Ako, for example, hindi ko nakita si Kristo. Pero nakakita ako ng mga tao, nagpakita sa akin ni Kristo, yung naging larawan sila sa akin ng ating Panginoong Jesucristo. For example, apart from my mom and dad, isa hong pari na isang tao talaga nagpakita sa akin ng kung sino si Kristo, ay isang pari ho na aking talagang ginagala at mahal na mahal ko. Tinitingala akong ganyan. Bakit? Kasi ng kanyang kabutihan, ng kanyang kagandahang asal, ng kanyang kagalakan, yung kanyang pagkataong ganyan. Nakita ko talaga kung anong ibig sabihin ni Kristo. Ang ganda-ganda niya para sa akin, mas madali kong maunawaan yung sinasaad sa Ebanghelyo pagka nakita ko siya, something like that. Kasi sinikap niyang isabuhay talaga yung pamumuhay ni Kristo, yung mga turo ni Kristo, yung mga aral ni Kristo, ganyan. Talaga namang nagiging parang diretsong larawan siya sa akin ni Kristo. Brothers and sisters, ito kung dapat mangyari sa bawat isang Kristiyano, lalo na mga magulang, mga magulang. Siguro nasa laysay ko na sa inyo yun, may isang bata akong tinanong, anong ebanghelyo ang pinakagustong-gusto mo? Akala tuloy ang sagot siguro yung kay Mark, kay Mateo, Marcos, Lucas 1. Alam niyo sagot ng bata? Yung ebanghelyo sangayon sa aking nanay, the gospel according to mommy, Bakit? Ang ibig niya ko sabihin kasi yung ebanghelyo, yung magandang balitang yon tungkol kay Jesus, nakita niya sa nanay niya Kung gaano kaamo ang nanay niya, kung gaano mapagpasensya nanay niya, kung gaano ka matulungin nanay niya, kung gaano ka pang mahal at mapagpatawad ang nanay niya. Ay naku, kitang-kita niya sa nanay niya si Kristo. Ganun ho dapat mangyari sa atin, mga kapatid. Christian life is nothing else but imitation of Christ. The point is, dito sa pagbasa natin ito, meron nung sinasalungguhitan dito. Ano nga bang ibig sabihin ano ba sasabuhay natin sa ating buhay Kristiyano? Isang bagay na dapat nating gawin ay yung sinasabi po dito sa verse 31 ng chapter 10. Ang sabi niya dito, whatever you do, do everything for the glory of God. Ano mang gagawin nyo, maging kumain yun, uminom yun, whatever, ano mang gagawin ninyo, dapat gawin ninyo ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. Brothers and sisters, napakahalagang bagay noon sa ating buhay. Talagang ano mang ating gagawin, malaki, maliit, o hindi man, dapat lahat yun ay para sa karangalan ng Diyos. Napakaganda po. Hindi para sa ikararangal natin, hindi para sa ikapupuri natin, hindi ho. Ang sabi ni Jesus, hayaan ninyo ang inyong liwanag ay makita ng lahat upang makita nila mabubuti niyong gawa at purihin ang inyong amang nasa langit. Francis, yun ang dapat nating sinisip gawin. Sa lahat ng ating isa sa katuparan, sa lahat ng ating mga bakalakin, dapat lahat yun ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. And ang Diyos na niluluwalhati natin sa ating mga gawain, siya magpapala sa atin. Napakagandang bagay ho noon. Kaya suri-suriin ho natin ating mga sarili. For example, yung ating mga ginagawa sa bahay, sa paaralan, sa trabaho natin, kahit saan lugar tayo natatagpuan, yung ba'y
pinapatungkol natin sa kalwalhatian ng Diyos? O ginagawa lang natin para sa ating sarili? O para pakitang tao? O para, teka muna, maliho yun. Christian spirituality really helps us, should challenge us to do everything for the glory of God. Nakakagandang bagay ho nun. Si San Ignacio de Loyola, ayun ang kanyang motto. Ad maiorem Dei gloriam. Ang lahat para sa mas ikaluluwalhati ng Diyos. Napakagandahong bagay nun. At sana para sa ating lahat, masabi din natin, be imitators of me. Tularan nyo na lang ako. Kung gusto nyo tularan si Kristo, tularan ninyo ako. Dahil ako din, ay tumutulad kay Kristo. Sumainyo ang Panginoon. Ang magandang balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. May isang ketonging lumapit kay Jesus, nanikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapapagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at iniunat ang kanyang kamay at hinipo siya. Sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Nundi nawala ang ketong at gumaling ang tao. Inalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ng ayon sa niutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkus pinamalita ang nangyari. Ano pat hindi nahayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas, sa mga ilang na puok, at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Ito mga kapatid, magandang balita ng ating kaligtasan. Mga kapatid, tingnan nyo, itong ating pagbasang ito mula kay San Marcos. Isa sa maraming mga himala na ginawa ni Jesus na sinasalaysay sa atin ni San Marcos. Tandaan ho natin, ang ebanghelyo ng San Marcos ay isang ebanghelyo ho ng aksyon. Talagang Jesus, the action man. Parang ganyan. Ang dami niya ho sasalaysay sa ating mga himalang ginawa ni Jesus. Yung mga turuan, minimum ho yun. Kabaliktar ho siya ni Mateo. Si Mateo ho, ang mga bibigyan diin ni Mateo yung mga katuruan ni Jesus. That way. Anyway, dito ho sa tagpong ito, nakita natin may isang ketonging lumapit kay Jesus. Napaka ganda ho ng tagpong yun. Lumapit kay Jesus yung ketongin, bawal ho yun, kung tutuusin. Kasi dapat malayo sila sa mga tao. Tulad ho nung narinig natin sa unang pagbasa kanina. Pag kami napapalapit sa kanila, sisigaw sila, marumi, 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 para lalayo yung mga tao. Si Jesus, wala siyang pakundangan doon sa ganoon, tingnan nyo, napaka-importanting pansinin noon na si Jesus, hindi siya ang mahahawa, sa may mga ketongin, siya magpapagaling sa kanila. Tulad ng yung mga Pariseo, mga Skriba, yung mga banal na mga tao nung panahon yun, actually sa turing ng mga tao doon, para sa kanila, ang isang taong marangal, hindi dapat makikisalamuha sa mga makasalanan, sa tinuturing lang makasalanan. Bakit? Mahahawa nga naman sila. Pwede mangyari yun, ba't hindi? Hindi ho si Jesus. Si Jesus nakikisalamuha sa mga kasalanan, hindi dahil mahahawa siya, kasi alam niya mahahawa sila sa kanya, sa kanyang kabanalan, sa kanyang kabutihan, dahil mapapatawad niya sila. Brothers and sisters, baliktad ho yung nangyayari kay Jesus. Kung kaya, anong nangyari dito? Yung tao talaga lumapit kay Jesus. Alam niya kasi, meron siya maaasahan kay Jesus. Alam niya kasi na pwede siyang tulungan ni Jesus. Brothers and sisters, napakahalaga ho nung pangyayaring yon. Anong sabi nung ketongin kay Jesus sa ganyan? Sabi niya, kung ibig niyo po, mapapagaling niyo ako. Tingnan niyo,
He didn't say, pagalingin niyo ako, something like that. Hindi, kung ibig niyo po, meron pang kung, I mean, he was requesting a very humble prayer here, Nagpapakumbaba siya. Hindi siya nanghihimasok sa Diyos. Akala mo, siya mayroong karapatan na, pagalingin siya ng Diyos. Teka. Sa atin ng panalangin, please understand, magandang halimbawa ito ng panalangin Lumalapit ka sa Diyos, pero yung paglapit mo sa Diyos, bagamat puspos ng tiwala, tignan nyo, he disobeyed all the rules, kalapit lang kay Jesus. Hindi lang puspos ka ng tiwala, kundi mapagkumbaba ka talaga, Gusto mong tanggapin ang kalooban ng Diyos. Yun ang napaka-importante sa atin, tanggapin ang kalooban ng Diyos. At yun ang paulit-ulit na sinabi ni Jesus tungkol sa kanyang sarili, na parito siya hindi upang gawin ang kanyang kalooban, kundi gawin ang kalooban na nagsugo sa kanya. Kung kaya nung tinuruan tayo ni Jesus, manalangin, ang sabi niya sa atin, pag manalangin kayo, sabihin niyo, Ama namin, sundin ang loob mo. Ganun ho yun Kung kaya dito ho sa halimbawang ito, nitong ketong ito, ang sabi niya, if you want to, you can make me cleansed. Kung ibig mo, talagang mapapagaling mo ako, malilinis mo ako. At ang ganda ho ng sagot ni Jesus, so emphatic, na napakamadiin nung sagot ni Jesus. Sabi niya, ibig ko, gumaling ka. I do will it, be cleansed. Francis, ang ganda hong bagay nun. Dapat to magpaalala yun sa atin na talagang yun ang nais ni Jesus. Maging magaling tayo. Maging talagang buong-buo tayo. Malusog na malusog tayo. Yun ho ang layo ng Diyos. Hindi ho layo ng Diyos na magkasakit tayo, manatili tayo may sakit o something. Teka. Hindi yun ang layunin ng Diyos. Hindi yun ang ibig niya. Siguro pinapahintulutan ng Diyos yung sakit na ganun. Ba't hindi? Yun ang nangyayari on. Sa San Pablo nga, meron siyang inihiling sa Panginoon na sana tanggalin sa kanya ng Panginoon. 3 beses niya na raw hiniling niya sa Panginoon, pero hindi ho tinanggal ng Diyos. At ang sabi ng Diyos sa kanya, sapat na sa iyo ang aking biyaya. Sabi niya ganyan. And naintindihan niya yun. Naintindihan ni Pablo yun. Brothers and sisters, hindi natin alam ang kalooban ng Diyos. Kung kaya, ang sinasabi natin kung ibig ninyo, we can always ask what we want to get from the Lord, I mean, just like Jesus, sabi ko nga sa inyo, nung nandun siya sa hardin ng Gethsemane, talagang nahintakutan siya, pero mo, kakaharapin niya kamatayan. Kitang-kita niya, dumarating yung kamatayan. Sino nga ba naman hindi matatakot pagka gano'n? The point is, nanalangin siya, Abba, sabi niya ganyan, lahat ay posible sa iyo, kung maaari lang, tanggalin mo na, palampasin mo na sa akin ang kalis ng pagdurusang ito. Pero hindi aking kalooban ang iyong masunod. Lagi yung ganun naging panalangin ni Jesus. Not my will, yours be done. Kung ibig mo. Francis, sana yung panalangin natin maging ganun at makikita natin, tutugunan tayo ng Panginoon. Basta, at alam din natin dapat na talagang ang ibig ni Jesus, maging malusog tayo, maging hawa tayo. Kaya nga sabi ni Jesus, naparito ako upang magkaroon sila ng buhay at buhay na masagana. I came that they may have life and have it to the full. Yun yung kay John chapter 10 verse 10, right? Ang importante yun na talagang alam natin yun. Ibig ni Jesus yung ating kabutihan. Ang ganda uno na sumasagi sa aking isipan ngayon, ang sabi ng Panginoon sa aklat po ni Jeremias chapter 29 verse 11, ang sabi niya, alam ko kung ano ang plano ko para sa inyo. Plano para sa inyong kabutihan, hindi inyong kamalasan. Planong bigyan kayo ng kinabukasang puspos ng pag-asa. Ang ganda ng bagay po noon. Francis, tingnan nyo kung ano nangyari dito. Di gumaling yung tao. Tapos, ang sabi sa kanya, huwag mo sasabihin ito kanina man. Sabi ganun ni Jesus sa kanya. Dito po sa Ebanghelyo ni San Marcos, madalas ho yun na pagbabawalan ni Jesus, yung pinaghihimalaan niya, na ipag-broadcast yung ginawa sa kanila. Bakit nga ba? Kaya nga tinatawag itong messianic secret, the secret about the Messiah. Parang sistematiko ho yun dito sa Ebanghelyo ni San Marcos. Bakit nga ba? Kasi kung tutuusin, yung mga Hudyo lalo na, ay naku, naghihintay silang Mesyas. Tutuusin hanggang ngayon, the point is, yung Mesyas nila na hinihintay, medyo political leader ho. Isang talagang mamumuno sa kanila sa paghihimagsik. Isang gagawa ng mga himala and whatnot. Si Jesus ho, Mesias siya, pero hindi ganun. Hindi ho siya political leader. Kung kaya nga, ayaw niyang magbigay ng dahilan doon sa mga tao na magkaroon ng maling pag-aakala tungkol sa kanya.
Tuloy, tatanggapin siya kasi akala nila, puro akala nila. Tutusin mo si San Pedro din ho. Yun din ang akala niya, you know. Kung kaya nung sinasaad na ni Jesus, nung ibinubunyag ni Jesus na magdurusa siya bilang anak ng Diyos, you know, para mailigtas tayo, hindi matanggap niya no, ni Simon Pedro yun. At sinabi niya, huwag niyo nga sasabihin sa amin yan, you know. At tapos, ano sasabihin sa kanya ni Jesus? Lumayo ka sa akin, Satanas. Dahil ang mga pag-iisip mo, hindi pag-iisip ng Diyos, kundi pag-iisip lang ng tao, etc. I mean, brothers and sisters, yung kanilang Mesiyas na hinihintay-hintay, hindi ganun si Jesus. Si Jesus, Mesiyas, pero hindi ganun. He will be the suffering Messiah. Kung kaya pinagbabawalan sila i-broadcast yung nangyari sa kanila, baka mamaya kasi magbigay sila ng maling impresyon sa mga tao. Tuloy, hindi na magiging malaya si Jesus mga aral, tapos dudumugin siya for the wrong motives. Anyway, friends and sisters, ayun no, ang ginawa ho nitong tao ito, pinangalandakan pa nga kung ano nangyari sa kanya. The thing is, ano ho ba itong ibig sabihin nito para sa atin? You know? Ano bang nilalarawan nito? Isang bagay, tandaan natin, si Jesus, kayang-kaya niya magpagaling. You know? At ginagawa pa ni Jesus ito hanggang ngayon sa magitan ng kanyang ecclesia, the church. Hanggang ngayon ho, itong charism na ito, itong kaloob na ito ng pagpapagaling, nasa ecclesia pa rin ho. Maririnig you forgot. For example, there are healers in the church, you know. Yes, why not? I mean, it is a gift that Jesus has not removed from us. Hanggang ngayon ho, may mga gifts na binibigay sa atin para magpagaling. Sabi ko nga sa inyo, mga magulang. Alam niyo ho ba na malamang meron kayong handog na ganito, a gift from God to heal your children, for example, you know. Of course, you will never know that. We don't try it. Pagka may lagnat ho yung anak ninyo, i-pray over niyo sila. Okay, sa ngalan ni Jesus, tinataboy ko itong lagnat na ito. You know, at tingnan natin kung anong mangyari. Okay? Brothers and sisters, it is true. God can really, total, mga partners kayo ng Diyos sa pagpapalaganap ng kanyang angkan. You know, itong gift na ito, very, very liberally given to you. Brothers and sisters, hindi lang ho pang katawan yung pagpapagaling na isinasaad nito. Si Jesus din ho, meron siyang pagpapagaling ng kaluluwa. Sin is very much, typified by leprosy. Leprosy ho, pagka may leprosy ka sa kanilang lipunan, talaga namang hindi lang ang sarili mo ang nagkakaroon ng diferensya, talagang lalabas ka sa komunidad. In a way, sin is always like that. It doesn't only destroy us, it also puts us out of community. Community of God, community of our people around us. Kahit, for example, pagka meron kang niloko, kahit na hindi alam nung niloko mo siya, hindi ka makatingin ng diretso sa kanya, you must have a poker face para magawa mo yun, you know. The point is, alam mo kasi na meron kang ginawang masama doon. So, there is a distance now. Brothers and sisters, ang gusto kong sabihin, tandaan ho natin, yung kasalanan ay nalarawan ng leprosy. At ang maganda nito, si Jesus ho ay may kapangyarihang patawarin tayo. Linisin tayo doon sa kasalanan ngayon. At ginagawa pa ho ni Jesus yun hanggang ngayon. Sa magitan nga ho ng eklesiya na pinagkalooban niya, ng kapangyarihang ipagkasundo tayo sa Diyos, magpatawad sa atin. Yun ang sinabi ni Jesus sa Gospel of St. John. Sabi niya, receive the Holy Spirit. Tanggapin niyo ang Espiritu Santo. Ang mga kasalanan ninyo mga inyong patawarin, pinatatawad na nga. Ang hindi niyo patawarin, hindi niyo pinatatawad. Kung kaya, tingnan niyo, that gift of really cleansing us from the leprosy of sin is with us even now, through this sacrament of reconciliation. Kung kaya mga kapatid, sana maintindihan natin na talagang hanggang ngayon nagpapatuloy itong pagpapagaling na ito ni Jesus. And by the way, kung pinagbawalan ni Jesus, yung leper na pinagaling niya yun, na ipagbunyag yun sa mga tao, hindi na ho ngayon pinagbabawalan ni Jesus yun. In fact, we are supposed to tell the whole world what God has done to us, At talagang ipaalam natin sa madla yung kabutihan ng Diyos sa atin. Kung kaya nga sa bawat misa na ating dinadaluhan, you will remember, pagkatapos ng pagpalain tayo ng pari, pagpalain kayo ng mga kapangyarihan Diyos sa Ama at Anak at Espiritu Santo, ano sabihin niya sa atin? Humayo kayo. Yes, humayo kayo. Ipangalandakan yung ginawa ng Panginoon sa inyo. Hindi na tayo pinagbabawalan ngayon ni Jesus. Sa halip, talagang hinikayat tayo, tinahamon tayo ni Jesus, ibahagi natin yung ating naging karanasan sa Diyos, yung kanyang kabutihan sa atin, yung pagpapatawad niya sa atin, upang yung ibang tao din makaasa sa Kanya. Francis, ang ganda-ganda ho nitong ating ebanghelyo, po. Sa ika-6 na linggo pong ito, sa karinumang panahon ng Eklesiya, tingnan nyo, napaalalahanan po tayo ng napakagandang
mga aral para sa ating buhay Kristiyano. Yun ang unang pagbasa ay tungkol sa ketong leprosy na sinasalupo ng ating ebanghelyo na po dahil ang tinutukoy doon ay kung paano pagaling si Jesus ng isang ketongin. Brothers and sisters, napakahalaga hong maintindihan natin yung tinuro doon, yung papel ng pari doon sa hinggil doon sa leprosy yun. Tingnan nyo yung sinabi ni Jesus doon sa pinagaling niyang leper. Humayo ka ngayon, pakita ka sa mga saserdote. Saserdote ho is from Latin, sacerdos, pari, yung mga priest. Sila kasi ang naatasan na talagang mag-sertifika, magpatunay na ikaw ay malinis na at pwede ka nang bumalik uli sa lipunan. Yun ho yung papel ng pari sa ating kapanahunan ngayon. Yung mga pari ho na pari tulad ni Kristo. Mga pari na talagang pinagkalooban ni Jesus ng kapangyarihan magpatawad o hindi magpatawad. Kung kaya, napaka-importante sa ating maintindihan na, oo, hindi lang nagpapagaling si Jesus ng sakit na pangkatawan na ginagawa niya pa rin hanggang sa ngayon, sa magitan ng mga taong pinagkalooban niya ng karismang yun, na makapagpagaling, the charism of healing, kundi napaka-importanting maintindihan na ang Panginoong Jesus ay nagpapatawad pa rin ng kasalanan hanggang ngayon sa pamamagitan ng sakramento ng pagkipagkasundo kung saan yung pari kumakatawan kay Kristo. Brothers and sisters, alam nyo, meron nung isang teologo na nagsulat, si Bernard Herring, ang aking tinutukoy, kung saan sinasabi niya, ang eklesiya, nagampanan niyang magaling yung kanyang tungkuling magpahayag, yun ang katotohanan ng Diyos. Pero medyo hindi masyado yung kanyang tungkuling magpagaling. Siguro it is for us priests, particularly my brother priests who are viewing this program and the seminarians, please rethink that. Doon ba sa ating paglilingkod sa bayan ng Diyos, talaga bang nagpapagaling tayo? O nagtuturo lang tayo? That's a very beautiful challenge. Brothers and sisters, yun hong ikalawang pagbasang narinig natin, na talagang hinahamon tayo doon ni San Pablo, na talagang tularan siya, tulad ng tinutularan niya si Kristo. Bawat isang Kristiyano ho, dapat maging tunay na advertisement ni Kristo. Makita sa kanila kung sino si Kristo upang mabilis si Kristo, talagang tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Napakalaking challenge para sa bawat isa sa atin yun. Tayo mga nanonood nito, tayo natututo ng banal na kasultahan, ng salita ng Diyos, dapat talagang sinisikap natin maisabuhay yun. Para yung ibang mga tao na hindi na makakatagpo si Kristo, kung tutuusin, makakatagpo pa rin siya sa pamagitan natin. Ang ganda-ganda hong karangalan para sa atin yan. Gawin po natin ngayong panalangin itong ating natutunan ito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Abba, maraming salamat sa inyo para sa lahat ng mga pagpapalang pinauulan nyo sa amin, lalo na ang inyong banal na salita. Ang Biblia na nagpapaalala sa amin kung sino kayo para sa amin, kung sino kami para sa inyo. Nagpapasalamat po kami sa pagpapatawad na ginagawad nyo sa amin sa magitan ng inyong eklesiya, sa magitan ng paglilingkod ng inyong mga kaparian sa sakramento, lalo na pagkipagkasundo. Abba, hinihiling po namin na sana kami rin ay matulad ng mas lalo kay Kristo upang ang iba rin makita sa amin si Kristo at mahalin siya, sundan at yakapin sa pananampalataya. Tinataas po namin ngayon sa inyo ang lahat ng mga nagsipanood ng aming palatuntunan ito. Pagpalain niyo po silang lahat, lalo na yung may mga karamdaman, yung humihiling ng kagalingan, ng kalutasan ng mga pinoproblema nila, yung mga nasisiraan ng loob, yung namimigatit, nangungulila dahil sa pagyaong kanilang mga yumao. Sana ho'y dampian niyo sila ng inyong biyaya. At lahat po ng tumutulong sa amin sa pagsahimpapawid namin ng programang ito, ng Word Made Flesh, ay sana pagpalain niyo. Miskin na yung nagnanais palang tumulong sa amin. Ang lahat pong ito'y ginagawa namin panalangin, alang-alang kay Yesu Kristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayong masaganang ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ito po ang ating programang Word Made Flesh. Ano po yung naging pagpapala ito sa inyo? At sana baunin nyo ang ating mga natutunan sa sanlinggong ating kinakaharap. Pagpalain ho kayo ng Panginoon lahat kayo. Shalom po sa inyong lahat.